At ito na nga ang part 2 ng ating video mga ka-sidecar. Dalawang bearing lang, makakahulma ka na ng gusto mong design. Mapapangalan o di kaya mga logo, ay talaga namang magagawa mo ang iyong gusto sa ganitong idea mga ka-sidecar. Kinakailangan lang na panuorin mo ang bidyong ito hanggang dulo para matutunan mo kung paano inasimbol itong DIY embossed na dalawang bearing lang. So ayan na nga mga ka-sidecar. At syempre mga ka-sidecar, at kung magustuhan mo ang bidyong ito, please paki-like and share and comment na rin mga ka-sidecar. Ang logo nga pala na ito mga idol ay logo ng Adidas. Syempre kailangan i-drawing mo muna sa stainless bago mo ihulma sa DIY embossed na ginawa natin. At iyan na nga ang resulta mga ka-sidecar. Ayan, balatan natin para makita nyo ang kanyang finished product. So ganyan siya kaganda mga ka-sidecar. At syempre mga ka-sidecar, intro pa lang yan. Hindi lang yan ang kayang gawin ng ating DIY embossed. Pero sa ngayon mga ka-sidecar, ituturo ko sa inyo step by step kung paano asimbulin ang DIY embossed sa dalawang bearing lang. Kaya tara na mga ka-sidecar, samahan nyo ako sa ating panibagong vlog. At ito na nga mga ka-sidecar, dalawang bearing, dalawang tubo, dalawang tornilyo, isang turnbucket. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 ng bidyong ito, kinakailangan na mapanood mo yon para malaman mo kung paano inasimbol ang dalawang tubo na wini-welding ko na ngayon. So ayan mga ka-sidecar, i-full weld na natin yan. Huwag na nating patatagalin para hindi na humaba ang video natin. Siyempre kailangan nating sandirin yan mga ka-sidecar para hindi matalas. So ayan. At ito na nga mga ka-sidecar, isalpak na natin ang unang bearing, baka masalpak pa ng iba. At syempre, yan, sundan nyo lang kung anong ating gagawin. May pinasok tayong media na tubo. Ang purpose pala ng media na tubo na yan mga ka-sidecar ay pang-align at syempre pang-patigas na rin para hindi agad-agad mabali kung sakaling mayroong kayong paggagamitan na makakapal na stainless na mga plain sheet na mumuldurahan. Kapag nakasintro na ang dalawang kanto ng bearing, kinakailangan na i-spot mo na at baka mawilding pa ng iba. Kinakailangang tibayan ang pagwi-welding para siguradong hindi ito maputol kung sakaling makakapal na ang mumuldurahan mo. At matapos mo na nga itong weldingin, kinakailangan na sandirin mo na kaagad, baka masandir pa ng iba. Mahirap na. At matapos na nga nating sandirin, isusunod na natin itong turnbuckle. Siyempre, kinakailangan mo nang linisin ang turnbuckle na ito dahil sobrang tagal na ng serbisyo nito sa pagmumuldura. So ayan na nga, nalinis na siya. At matapos na nga nating linisin, wag na nating patatagalin. Siyempre, ikabit na natin yan mga ka-sidecar. Ayan, ganyan lang pala ang posisyon yan mga ka-sidecar, naka-slide. Ang purpose pala ng turnbuckle na yan mga ka-sidecar, yan ang magiging silbing taga-angat at taga-diin doon sa mumuldurahan natin mga ka-sidecar. So ganyan siya kahalaga mga ka-sidecar. At matapos na nga nating weldingin ang turnbuckle mga ka-sidecar, huwag nating kalimutan na ikutin kung nagpapangsyon na ba ng mabuti yung dalawang bearing. So ayan mga ka-sidecar, ok naman, kaya kabit na natin yung dalawang brace na additional para matibay na matibay mga ka-sidecar. Kung halimbawa naman ay matibay yung unang brace na pinagkakapitan, ay hindi mo na kailangan ilagay itong pangalawang brace sa kabila. Yan, mapapansin nyo naman mga ka-sidecar na mayroong brace sa kabila sa bandang kanan at mayroon ding itong brace na bandang kaliwa na wini-welding ko at sinasandir na ngayon. At nung matapos na ngang ikabit yung brace sa ibaba mga ka-sidecar, ay sinunod ko na naman itong brace sa ibabaw para talagang siguradong matibay na matibay. Kasi yung pinagkakapitan ng unang brace namin ay malambot. So kaya naisipan ko lagyan ng brace na additional. At ito pa mga ka-sidecar, nilagyan ko rin pala ng diuno na stainless na flat bar para yan ang magiging silbing lapatan ng mga stainless na mga plain sheet. At siyempre, kahit yung galvanize, pwede rin po dyan. Kinakailangan mga ka-sidecar na i-welding ng husay para hindi ito matanggal kapag naisalang na natin yung mga mumuldurahan. At matapos na nga nating weldingin ang flat bar mga ka-sidecar, isusunod na natin tong dalawang bearing. At siyempre, lalagyan na natin ng washer at hihigpitan na natin yung tornilyo para hindi na mahugot yan. Para masubukan na natin kung ano nga ba ang resulta ng ginawa natin na ito. At kung mapapansin nyo mga ka-sidecar, mayroon akong ilalagay na unang washer na 2mm ang kapal bago ko nilagay yung bearing. Siyempre, ilalagay na natin yung tornilyo para hindi na mahugot. Ang purpose niyan mga ka-sidecar ay pang DIY embossed. At matapos kong ang higpitan ang tornilyo mga ka-sidecar, agad-agad akong kumuha ng plain sheet at naglittering kaagad ako ng letter A para subukan kung gagana na ba yung ating DIY embossed.
siyempre mga ka-sidecar, panoorin yung mabuti at para may makuha kayong idea. At ito na nga mga ka-sidecar, matapos ko ngang ilittering doon sa plain sheet ang letter A. Ayan. Susubukan na natin yan mga ka-sidecar kung talagang legit. So ayun na nga mga ka-sidecar, kung mapapansin nyo, inikot ko yung turnbuckle para dumiin yung bearing. Ayan, para magkaroon siya ng lamat doon sa stainless. So ganyan ang gawin nyo mga ka-sidecar. Ayan. Kinakailangan mga ka-sidecar na hindi ka pasmado dito sa ganitong diskarte, dahil kung pasmado ka ay hindi rin uubra ito para sa iyo. Kailangan sa iyo ay yung mano-mano na moldura. Ito kasi ay mga pang legit lang mga ka-sidecar. At ito na nga mga ka-sidecar, matapos na nga nating moldurahan, ayan, agad-agad na nating tinanggalan ng balat para makita nyo yung kanyang resulta. Ayan yung kanyang itsura mga ka-sidecar sa likuran kapag binalatan mo na yung stainless. At siyempre hindi pa ako nakuntinto dyan mga ka-sidecar, ginawaan ko pa talaga yan ng lining na kwadrado sa gilid mga ka-sidecar. Ayan, dahan-dahan lang na iikuti natin yung bearing para sintro lagi doon sa guhit. Ayan, ganyan na ganyan mga ka-sidecar. Kapag sumala ka mga ka-sidecar sa guhit ay talagang tabingi ka agad yun mga ka-sidecar. O ayan na nga mga ka-sidecar, kitang kita nyo na nagkaroon talaga siya ng inboss. So at ito pa mga sidecar, kung kayo ay magta-tricycle ay sigurado namang alam nyo ito. Ito ang tawag yan mga ka-sidecar sa sinasalang na yan ay sanipa. So diyan ko rin pinapadaan yan mga ka-sidecar yung sanipa. Diyan tayo nagguguhit. O ayan, kitang-kita naman mga ka-sidecar yung kanyang resulta. Ayan. Very useful talaga itong dalawang bearing na ito mga ka-sidecar. At ito ang malupit mga ka-sidecar. Dito rin pala minomolding ang salamina ng sidecar. Hindi lang pala pang DIY embossed ang purpose ng dalawang bearing na ito. Bukod sa DIY embossed, pwede rin pala itong gamitin na pang molding ang salamina ng ating mga sidecar. Kaya panoorin mong mabuti para may makuha kang another na idea. Katapos ko ngang mag-layout mga ka-sidecar, tinatanggal ko na ang tornilyo ng pang-ibabaw na bearing mga ka-sidecar, dahil ililipat na natin yung kanyang makapal na washer. So ayan mga ka-sidecar, mapapansin mo yan. Ayan, kinakailangan na uunahin mo yung bearing mga ka-sidecar, wag yung washer na 2mm ang kapal. So ayan mga ka-sidecar, ipapasok na yung bearing. Ayan, ganyan na ganyan mga ka-sidecar. Pagkatapos mga ka-sidecar ay washer na ang isusunod natin dyan na 2mm. Yan, bali binaliktad lang yan mga ka-sidecar. Kapag pang moldura ay nauna yung malaking washer saka yung bearing. So ito naman pagka pang molding ay nauna ang bearing bago yung 2mm na washer. So yan, ganyan kasimple lang mga ka-sidecar. Ayan, susubukan na natin siyempre. Wag na nating patatagalin, baka ma-molding pa ng iba. Siya na nga mga ka-sidecar, dahan-dahan na nga nating hinihigpitan yung turnbuckle at utay-utay na siyang lumulubog yung pinaka-bearing. At siyempre mga ka-sidecar, yan yung technique na ginagawa kapag salaminan ang gagawin natin, salaminan ng sidecar. Ayun, matapos na nga nating moldingan ang galvanize mga ka-sidecar, ayan, makikita nyo naman na malalim na siya. So bubutasin na natin yan mga ka-sidecar agad-agad. Ayan, baka mabutas pa yan ng iba eh. At pagkatapos ko ngang butasin ng grinder mga ka-sidecar, agad-agad ko namang kinuha ang gunting at dahan-dahan kong ginupit. Tinirahan ko lang yan ng 1/4 mga ka-sidecar para doon kakapit ang rubber ng ating salamin. Kasi yan ang magiging lock niya mga ka-sidecar para hindi malaglag yung salamin mga ka-sidecar. Ayan. At ito na nga ang kanyang finished product mga ka-sidecar. Ayan, itatry na natin lagyan ng salamin mga ka-sidecar para kumpleto rikado. So ayan, agad naman tayong nagtabas ng salamin para malagyan na natin ng salamin yung ating ginawa na salamina ng sidecar. Kunwari, yan ay sample lang mga ka-sidecar para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang diskarte ng DIY embossed na nagiging molding pa. At ito na nga mga ka-sidecar, nilagyan na natin ng rubber para maisalpak na natin mamaya ang kanyang salamin. Yan. Ang kagandahan kasi mga ka-sidecar na mayroong molding ang hero, pag naglagay kayo ng rubber ay talagang pit na pit yan mga ka-sidecar. Hindi kagaya nung bubutasin mo lang tapos lalarguhan mo lang lagay ng salamin. Masyado pong mabibrate yun kapag wala pong molding na ginagawa sa ganyan. At kung nanonood ka pa rin sa ating video mga ka-sidecar, kung maaari sana paki-like and share ng ating video para naman ganahan pa ako na gumawa ng mga ganitong klaseng content, magbibigay ng munting idea sa inyo mga ka-sidecar.
Salamat sa panonood mga ka-sidecar, and God bless po sa inyong lahat. Ayan, kita-kits muli mga ka-sidecar sa next vlog natin.